Eto na mga kababayan sa rally, update ko lang po kayo. Dumating si Senador Rodante Marcoleta sa protesta kontra katiwalian na inorganisa ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ngayong linggo. So yun ang sabi ni Marcoleta. Nako, alam nyo kapag tumungtong si Marcoleta, lahat, halos kadalasan umatin doon, nagsialisan, gusto na umuwi. Totoo yan. 'Di ba? Ayan, umakyat na naman siya. Alam niyo sa totoo lang mga taga-INC, no, with all due respect, ngayon bibigkasin ko na yung pangalan ng grupo ninyo, INC. Kung gusto niyo talaga ng transparency, tanungin niyo si Marcoleta bakit nagsinungaling siya sa kanyang tawag dito, sa kanyang campaign pera na nagastos na 112 million, pero ang sabi niya sa kanya, samantalang galing pala yun sa mga donasyon. At pangalawa, mga kababayan, bakit nilagay niya sa salin na 52 million lang ang pera niya? Samantalang napakadami naman niyang mga luxury cars, katulad ng mga Land Cruiser, katulad nung Audi R8, no? Sports car. Imposible naman wala siyang bahay, wala siyang driver, wala siyang security guard. Kaya bakit hindi niya sinabi ang totoo sa kanyang salin? Tapos ngayon, paakyatin niyo yan sa stage, walang credibility ang rally na yan kapag paakyatan niyo ng mga sinungaling na politiko. 'Di ba? Mga taga-INC or Iglesia ni Cristo, hanggat paakyatin nyo si Marcoleta dyan at iharap ninyo sa sambayan ng Pilipino na sinungaling siya at patungtungin nyo dyan, hindi ko kayo kinakalaban, nakasama nyo siya o kapatiran nyo siya. Pero yung kasinungalingan kasi ni Marcoleta, hindi po yung katanggap-tanggap sa amin. Kung sa inyo, katanggap-tanggap nyo siya, and then so, desisyon nyo na yan. Pero kung sa amin, mga Pilipino na nanunood, mga kababayan dyan kay Marcoleta, hindi po talaga maganda. No? Nakakawalang gana, mga kababayan, kung makita ninyo si Marcoleta na ang ganda-ganda ng ang ganda-ganda ng usapin, no? Mga kababayan, tapos bigla na lang sumulpot yan dyan, no? Nang hindi mo nalalaman, mga kababayan. Tapos ang sigaw ninyo, transparency. Ang sigaw ninyo, transparency. Tapos ano mangyari? Sigaw transparency, tapos si Marcoleta nandyan. Sige nga, ang pangit, sa totoo lang, mga kababayan. Ito dito tayo. Marcoleta sa rally ngayon. Panoorin ninyo mga kababayan. The most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Ayan na naman, dyan na naman tayo. The most credible witness na naman na iprinudos daw ng Blue Ribbon Committee, si Orly Gutesa. Paano naging credible? Alam nyo, tanggalin nyo si Marcoleta dyan. Pababain ninyo, mga taga-INC. Utang na loob, ang pangit pakinggan. Kami may respeto kami sa relihiyon ninyo. Nirespeto namin kung ano ang pinaglalaban ninyo. Pero kung paakyatin nyo si Marcoleta dyan, walang credibility yan. Sinungaling, manlilin lang yan. Ang usapin dyan ay kapayapaan. Hindi magbitaw ng mga salitang pampolitika na pansariling interes. Hindi nyo ba alam na pati si Robin Padilla, much better pa daw na gawin na Senate Blue Ribbon Chairperson si Ping Lacson kaysa sa iba na gawing Senate Blue Ribbon Chairperson na lantarang pamumulitika lang ang kulay. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Kita ninyo? Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Kung totoo ang sinabi ni Orly Gutesa, Senador Marcoleta, bakit hindi mo kasuhan si Martin Romualdez?
'Di ba? Kung totoo ang sinabi ni Orly Gutesa, bakit hindi mo kasuhan si Martin Romualdez? Di ba yun ebidensya na yun? Di ba yun kaso na yun? Bakit hindi mo kasuhan? Totoo pala eh. So ano ang ilalahag mo diyan? Sa totoo lang sa ginagawa ni Marcoleta ngayon, paninirampuri yan kay Martin Romualdez. Ako, kung sabihin yung paninirampuri ito, hindi po paninirampuri ito kay Marcoleta. Nagre-react lang tayo. Kasi bakit? Public servant po siya. Natural lang po yan na may magre-react sa kanya. At binoto siya ng sambayan ng Pilipino para maging senador. Kaya may karapatan din tayong mag-react kasi meron tayong kalayaan na tinatawag na freedom of speech. Hindi po ito paninirampuri. Nagre-react lang po tayo. Kung talaga mang totoo, reliable source, no? Na si Orly Gutesa lang ang dapat maging totoo na sinasabi or witness laban kay Saldico at kay Martin Romualdez, bakit hindi gamitin ni Marcoleta ang mga statement ni Orly Gutesa para kasuhan si Martin Romualdez? Bakit hindi mo gamitin kung reliable source si Orly Gutesa? Bakit kailangan mong i-voice out dyan? Baka babalikan ka pa ni Martin Romualdez, ikaw pa yung kakasuhan niya. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Peke naman talaga. Peke ang notaryo. Tayo pong lahat, saksi, umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Alam mo, Senator Marcoleta, abogado ka. 'Di ba? Alam mo, kapag ka magbitaw ka ng salita, siguraduhin mo na notarize. Hindi pa ba sapat, Senator Marcoleta, ang sinabi ng piskal na hindi siya pumirma at peke? Ang notaryo niya, kung tutuusin, pwedeng magkaso ang piskal dyan. Sa notaryo ni Orly Gutesa. Bakit nandun yung pirma niya na hindi naman siya pumirma? Huwag mo na, huwag mo nang pagpilitan, Marcoleta, na hindi peke ang notaryo. Sabihin natin totoo ang sinabi ni Orly Gutesa, maglabas siya ng video, picture, logbook, or messages na inutusan siya na ihatid kay Romualdez ang mga maleta. Bakit hindi mo ilabas? Ang tanong ngayon kung totoo si Orly Gutesa, nasaan siya? Si Orly Gutesa lumabas kamakailan lang, ang sabi niya 2025, nag-deliver siya ng mali-malitang pera kay Romualdez sa Forbes Park at hanggang sa Malacanang. Ang tanong, 2025, bakit doon sa maletang inilabas ni Saldico ay 2024? Doon palang palpak na kayo eh. Ito lang yung nagsabi na reliable source. At handa na daw harapin ang mga sinasabi niya ay totoo ni Saldico, pero nagtatago siya. Alam mo, sa totoo lang, ilabas ninyo si Orly Gutesa. Pauwiin ninyo si Saldico. Kaya nga ang taong bayan, kahit magsisigaw-sigaw kayo dyan, kahit punuin ninyo yang Luneta Grandstand na yan, hindi maniniwala ang tao. Kasi bakit? Ulitin ko. Yung rally ninyo, hindi nyo mapababa si Marcos dyan. Sa mga taga-INC, huwag kayong magalit sa akin. Real talk lang. Alam ko, totoo kayo. Alam ko na ang pinaglalaban nyo dyan, transparency, sa pamamagitan ng utos ng ministro ninyo na pumunta kayo dyan. Pero ang tanong ko, dyan ba sa rally ninyo, mapababa nyo ba, mapakulong nyo ba, at mapatalsik nyo ba si Marcos? Hindi. Ang tanging makakapagpatalsik lang kay Marcos ay kaso sa ombudsman. Yung ginagawa ninyong rally, gastos, pagod, purwisyo lang yan. Totoo yan. Hindi po korte ang grandstand. Pasyalan po yan. Parke po yan. Park. Ibig sabihin pasyalan. Katulad sa amin, kapag sinabi namin dito na si Marcoleta ay sinungaling, hindi po kami korte. Na pag sinabi naming sinungaling ay makukulong siya.
Ang tanging makakapagsagot lang dyan ay ang korte. So ngayon, kung hindi kayo mag-file ng charges laban, di ba, sa mga inaakusahan ninyo, walang mangyayari. Mananatiling chismis, mananatiling kwento, mananatiling sabi-sabi lang. Sa English, allegedly, usap-usapan, chismis lamang. Di ba? Walang kwenta, sa madaling salita, nonsense. Kahit pa umabot kayo ng 10 million dyan, hindi na kayo maliligo, kakain, matulog, umuwi. Diyan na kayo habang buhay. Hindi nyo po mapatanggal ang presidente hanggat hindi po kayo gumawa ng aksyon. So kung totoo man na reliable source, si Orly Gutesa na sabi ni Marcoleta, ilabas nyo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall. Makikita nyo ang nakalinyang mga notary public. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumento. Meron po bang... Alam mo, Senator Marcoleta, hindi mo naman yan kailangang itanong sa amin kay hindi naman kami si Orly Gutesa. Ganito po yan. Katulad sa'yo, di ba? Halimbawa, may problema ako. Pupunta ako sa opisina mo. Malamang sa malamang ang haharap sa akin yung sekretary mo. Pero anong mangyayari kung ang sekretary mo ang kaharap ko? Di ba? Ikaw nga ang gusto kong makausap, hindi ang sekretary mo. So ngayon, kapag dumating ba ang pagkakataon at sasabihin ko, pumunta po ako sa opisina ni Marcoleta, nakaharap ko po siya. Di ba kasinungalingan yun? Sekretary lang ang kaharap ko, tapos sabihin ko, ikaw. Ganon ang nangyari sa notaryo ni Orly Gutesa. Pumunta siya doon sa opisina ng piskal, ang pumirma ang sekretary. So ngayon, pag tinanggi ng piskal yan na hindi siya pumirma, wala kang magawa. Kasi hindi naman talaga siya pumirma. Sekretary lang niya. Di ba? Katulad sa'yo, halimbawa, gusto kong bumili sa'yo ng wig. Yeah? Gusto kong bumili sa'yo ng piloka. Tapos gusto ko talagang makaharap ikaw. Ang problema, ang sabi mo, busy ako ngayon, yung sekretary ko na lang. Tapos i-post ko sa social media, yes, nandito ako, kasama ko si Marcoleta. Kahit sekretary lang. O di ba kasinungalingan yon? Ngayon, pag i-post ko ngayon doon, kasama ko si Marcoleta, tapos bigla mong itanggi, ay, hindi totoo yan. Hindi tayo magkasama. So, ganun ang nangyari sa notaryo ni Orly Gutesa. Pwede mong itanggi. Bakit? Hindi naman talaga kita nakakasama. Sekretary mo lang ang nakakasama ko. Ganun ang nangyari doon kay Orly Gutesa. Nagpanotaryo siya. Ngayon, wala doon yung piskal. Madalian. Ang pumirma, yung sekretary. Kasi di ba kadalasan sa mga notaryo, ganun lang. Yung ginaganon. Sekretary nga yung pumirma. Ngayon, pagtanong ng piskal, Madam Piskal, nakita mo ba na isang taong ito, ikaw ang pumirma? Pag sinabi niya, hindi po ako ang pumirma niyan. So may magagawa ka ba? Alangan man pagpilitan mo na si piskal ang pumirma, kahit sekretary lang talaga ang pumirma. So, kapag i-authenticate mo yan at tinanggi ni piskal, wala kang magawa. Huwag mo nang pilitin, Marcoleta. Abogado ka, alam mo yan. Diba? Authenticating ang hinahanap eh. Okay lang sana kung bumili ka lang ng motor, kahit nga hindi si piskal ang pumirma niyan, at least may patunay kasi may seal. Tapos si sekretary lang ang nag-seal, okay lang yon, motor eh. Ang problema kasi dito, Senador Marcoleta, kaso kasi to. Kaso. Dapat authentic lahat eh. Sa madaling salita, baka hindi nyo pa rin naintindihan mga DDS yung authentic. Yung totoo, yung original. Yung original. Kasi kaso yun eh. Ang kaso kasi kailangan authenticated. Hindi naman yun. My God, mga kababayan. Okay lang na sekretary ang pumirma
kung silang naman ang kailangan mo kasi nagpapatunay yon na sa'yo na. At least may sealed. May sealed. May sealed siya. Yung, alam niyo yung bilog na pag inipit mo, 'di ba? Didikit. Okay lang yon kung motor lang naman, sasakyan lang naman, lupa lang naman. Pero pagdating sa kasuhan, kailangan kasi totoo eh. Kailangan kasi authentic eh. 'Di ba? Ikasuhan yan. Take note. Ang pinaratangan ni Orly Gutesa ay House Speaker. Ang pinaratangan ni Orly Gutesa, malaking tao yan sa Pilipinas. Pang-apat sa pinakamakapangyarihan yan. Una, presidente. Pangalawa, vice. Pangatlo, senador. Pang-apat ang House Speaker. At Senate President. So, hindi lang basta-bastang sekretary lang ang pipirma. Kailangan notarized within the fiscal sign. My God, hindi lang naman yan na bumili ka lang ng iPhone. Tapos yung iPhone mo, ginto. Kaya kailangan mo ng official seal o dry seal. Di ba? Na nagpapatunay na, ito, may pirma. Ayan. So, hindi naman yan kasuhan eh. Binibenta mo lang, may transfer mo lang naman doon sa bumibili. Di ba? Ang problema kasi dito, kasuhan. Kaso. Kailangan talaga pag nagkasuhan ka, kailangan notarize talaga, yung totoo talaga, di ba? Na may abogado talaga, may ganito talaga. Kasuhan yan, hindi naman yan kwentuhan na parang, ito, Senator Marcoleta, ikaw naman, nakadalawang shot na ako ng gin. Sinong sunod? Saan yung gunner? Sino yung cheeser? Ito, Senator Marcoleta, tapos na si Senator Ping, ikaw naman sunod. Hindi naman yan inuman na parang kwentuhan lang sa lamesa ng tambay sa kanto yung Senate Blue Ribbon eh. Palibhasa kasi pumapasok kayo sa ganyang kalakaran sa politika at sa mga posisyon na yan. Tapos yung mga ugali ninyo parang experience yung mga ugaling squatter eh. Ang hirap, alam nyo, ito yung number 1 sa mga botante na isipin ninyo. Wag po kayong bumoto ng mga kongresista at senador na hindi alam kung ano ang batas. Kasi mahirap po talaga. Magluklok ka ng isang politiko na walang alam. Kaya pagdating dyan, mangangalakal yan. Mangangalakal yan. Totoo yan, mga kababayan. Katulad nito, mga kababayan, Ping Lacson. Ito, katulad nito, mga kababayan. Gusto pong itama yung medyo hilaw pong interpretation. Sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na i-considera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? Tignan mo, papasok ka sa Senado tapos magtatanong ka kung sino ang dapat ilagay, sino ang dapat ganito, sino dapat ang ganyan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, tayong mga Pilipino na butante, bumoto po tayo yung may alam. Kasi hindi yung pagdating dun mangangapa pa. Yung, sabi nga ni Senator Ping Lacson, hindi pwede yung ganyan kasi wala po yan sa roll of ganito. Hindi po pwedeng ganyan kasi matagal na po akong senador, hindi po yan covered sa ganito. Di ba kung naalala ninyo, binutata ni Ping Lacson? No, that's my opinion. I was a little bit excited this morning nung makita ko yung very important Mr. Chair, I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me raise this point, maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with yours already. Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. No, but these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, go diba? May mga prejudicial. Pag nakaharap mo si Laila de Lima, nganga ka. Kaya sa totoo lang mga kababayan, sa mga taga-INC na nagrally ngayon, sana, kung pinaalis ninyo yung mga DDS na may bit-bit placard, paalisin nyo din si Marcoleta. Hindi nga siya nagbit-bit ng placard. Pero yung mga sinasabi niya, halata po na pamumulitika yan. Hindi usaping bayan yung sinasabi niya. Biruin mo, bakit defensive at bakit pinoprotektahan ni Marcoleta si Orly Gutesa? For what? Para targetin si Romualdez? Para targetin si Marcos? Hindi po. Hindi po yan, tawag doon, pasok
sa pag-organize ng rally ninyo. Wala naman po siguro sa organize yan na paakyatin nyo si Marcoleta at sasabihin niya yan. At titirahin si Romualdez, titirahin si BBM. Kung pinaalis ninyo yung mga DDS na may bit-bit placard, unfair naman si Marcoleta, pinaakyat nyo, pinasalita nyo pa. So walang pinagkaiba sa bit-bit na placard, yung resign Marcos resign, kaysa sa ginawa ni Marcoleta ngayon na tinitira si Marcos. Walang pinagkaiba. Diba? Diba ang sabi nyo, peace rally? Paano naging peace yan? Piste. Naging piste. Ah? Hindi po peace rally yan. Piste ang nangyari. The Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control projects. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Biruin mo, flood control na naman ang sinasabi niya ngayon sa rally. Tapos ang sabi, transparency. Bakit hindi questionin ni Marcoleta dyan? Si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Nancy Binay, si Bong Revilla. Transparency, di ba? Peace rally. Oh, naging piste na yung rally. Diyos ko naman, mga kababayan. Oh, katulad nito, ha? Mga kababayan, dito tayo ha, sunod kay Sara Duterte. Tapos na tayo dyan kay Marcoleta, sumakit yung ulo ko dyan. Oo, kahit baliktarin mo yung mundo, sinungaling talaga yan, manlilin lang.